Welcome to another vlog. Yes guys, nag-i-snow dito ngayon. Parang hindi pa lang siya mag-start. So today is Sunday guys. Papasok tayo sa work. Yes, papasok tayo sa work. Punta tayo sa long-term care. Hindi naman siya madulas. Kasi para siyang florist. So magpapainit tayo ng sasakyan. Maaga tayo umalis ngayon. Kasi hindi natin alam. Papainit muna tayo ng sasakyan guys. Kasi may snow. Ano siya? Florist siya. Okay lang siya. Hindi siya madulas. Tapos kailangan natin ng gloves kasi guys, malamig. Yan, sabi sa dashboard ko, negative 14. Pero chinek ko bago ko lumabas. Feels like negative 22. So, ayan na. Mag-i-start na yung winter dito sa Alberta. So, yan. Kailangan maaga tayo bago tayo pumasok guys. Kasi you never know. Para hindi tayo nagmamadali sa pagdadrive or merong mga accident sa daan. So, painit muna tayo ng sasakyan. Tapos, linisin natin yung windshield natin. Nakakapanibago kasi late ako papasok ngayon. Usually, kapag ganitong araw, Sunday, bago ako pumapasok. Ngayon is 6 o'clock. So, linisin na natin yung sasakyan. So, yan guys, highway na tayo. Buti na lang Sunday ngayon. Walang masyadong sasakyan. Yung snow is ano lang, ang papatak-patak pero malamig siya guys. Kahit gano'n, negative 22, hindi siya windy, kaya hindi gano'n din kalamig. Alam mo yon, mas malala pa nga nung nung nakaraang malamig. Windy siya, kaya malamig. Ngayon hindi siya windy kahit feels like negative 22, okay lang. Yung snow is hanggang mamaya. Pero very few lang naman. Hindi siya grabe. Kita nyo yung kalsada guys. Yung para siyang, alam niyo parang nasa ref. So yan guys, malapit na tayo sa work. Kukunti talaga yung sasakyan ngayon. Siguro dahil alam nila mag-snow. Hindi nila sila pumasok sa work. Wala lang, nag-assume lang. So yun, feeling ko mas safe ako mag-drive kapag walang sasakyan sa daan. Wala sa likod ko, wala sa harapan ko. Nakita nyo guys. And ingat lang. Don't worry guys, hindi ko hawak ang cellphone. Nakalagay lang siya dyan. Ipipress ko na lang siya kapag gusto kong i-play yung video. So ganyan pag snow guys, walang linya. So susundan mo lang yung dinaanan ng kotse or kung merong sasakyan sa unahan mo, susundan mo lang. Pero syempre, safe distance. Lalo na yung mga first time driver na nagda-drive sa snow. So hindi pa nila nalinis yung daan guys. Buti manipis pa yung yelo. So yun guys, kakatapos lang natin sa work. So magta-drive tayo pauwi. And ayan yung resulta ng after snow. Hindi naman siya nag-snow ng madami. Konti lang. So yan, buti na lang maaraw guys. And walang hangin. So yung road is pangit pa rin. Ewan ko lang sa highway. Kasi dito sa mga looban, sa main road, hindi talaga nalilinis.
morning. Maputik na talaga siya. Puti na yung paligid natin, guys. Nakalimutan ko yung shades ko kasi dinala ko ng isang araw sa apartment. Nalimutan ko siyang dalhin ngayon. Buti na lang hindi traffic. Yeah, Calgary. So yan guys, habang nanonood tayo ng pinapanood naming series, dessert tayo. Siyempre after dinner, dessert tayo. Meron tayong ice cream with cinnamon. So yan guys, nanonood kami nung The Last of Us. Ewan ko guys kung narinig nyo yun. Last summer kasi maingay yung ano ba yan? Series na yan. Kasi alam nyo kung bakit. Ito trivia. Kasi yung series na yan ay shoot dito mismo sa Calgary. Ewan ko kung narinig nyo yun niya. Famous siya. And ang trivia dyan guys, kaya daw dito shoot sa Alberta. Kasi daw mura ang tax dito. Compared daw kung sa US sila mag-shoot. Kasi yung mga actors ata nito is from Hollywood. Ewan ko lang. Basta kaya daw shoot dito sa Alberta. And what I'm hearing is meron daw silang 5 season. So ngayon is na first season pa lang sila. So yung first episode guys is very intense, kaya maganda. So abangan nyo guys, yung second season daw is sa BC gaganapin, o sa BC daw isushoot. So yun guys. Next day. Nakatapos ka lang sa work guys. So dadaan muna ako sa Dollarama. Kasi naubos na yung roller ko. Yung pangalis ng mga bala-balahibo. So hindi pwedeng wala akong, kasi nahiya naman ako papasok ko sa work. Yung mga bala-balahibo ko ni Remy. Yan, tumlog na yung ating washer fluid. Magre-refill na ulit ako. At kailangan ko nang bumili kasi last na bote ko na yun. I mean, last na kahon ko na. Nakita sa sobrang taas ng araw guys. So yan, bago ko re-refillan ko muna yung ating washer fluid. Busy dun sa sa Indian grocery store. Ano ko nung meron dun. Mabilis lang naman kasi yun lang naman ang bibilhin ko. Tsaka bibili ako ng fabric ano bang tawag doon? Spray para sa linen. Dito tayo mag-park sa harap mismo ng Dollarama. Putik ng daan guys. Sobra. Siya. Oh shoot. Mali. Tayo sa kabila kasi disabled pala to. Very very quick lang tayo guys. Alam niyo guys, walang kataw-tao dito. As in, hindi siya busy. Eh, palaging busy dito pag dumadaan ako. Hanapin na natin. So, ito yung hinahanap natin. Or ito. Or ito. Let's see. So, ito guys yung kukunin ko. Lint brush. At saka itong fabric spray para sa linen. Para fresh. Isa lang namang scent niya. Dito tayo sa original. Yung
Maraming mabili dito sa Dollarama, guys. Very cheap. Ako lang din ito nakikita nyo sa mga big box store. Mas cheaper dito. Eh, kunin na tayo, guys. Siya nga pala, guys. Pakita ko sa inyo to. Yung tinapay, mura dito. $3.25. Kapag bibil ka nga sa mga Walmart, parang $3.97 ang isa. Yeah, cheaper dito. Na make sure checkin nyo yung expiration. So ito, guys, itong area ito is school. I think Catholic school. Sobrang delikado dito, guys. Yung mga bata, kahit yung mga magulang, tumatakbo dito. Bigla na lang silang susupot, hindi sila gumagamit ng pedestrian. At kanina, hindi ko na-videohan yung mamang nasa unahan ko. Nagmamadali siya. As in, nakatutok na siya dun sa walkway. Pedestrian walkway. Tapos nakita ko siya, bumaba na sa sasakyan. Patakbo siya, siguro habulin niya yung anak niya. Nagmamadali siya yun. Delikado yung ginagawa niya. So, kailangan dito alerto ka. Kasi hindi mo alam kasi mga bata bigla-biglang sumusulpot. Kaya kung maaari yan, mayroon pang nadapang bata. Madulas kasi. So yun, kung maaari, very slow lang yung pagdadrive. Tapos, alerto. Minsan kasi yung mga magulang din, may mali din eh. Dito sa pagliko ko, magte-turn kasi ako sa left. Yung mga magulang, syempre, hinihintay yung mga anak, pero nakatigil sila as in naghihintay, kaya nasa-traffic. Madulas siya. Pag ganito kasing oras, nawasan ng mga bata at 2:30. Diyan, magugulat ka na lang, biglang may tatawag na bata. Lalo na pag summer, mahirap. Buti nga ngayon medyo madulas, pero kanina yung bata, bigla na lang tumuwid, hindi siya lumilingon. So, meron din diyang mga naka-vest. So, kagaya nito. Diba? Hindi mo alam kung saan siya pupunta. Hindi man lang mag-signal kung liliko ba siya, or didiretso, or papark. Guys, minsan napapansin ko yung mga hindi sa pagano yung mga nagda-drive dito sa Calgary, yung mga driver parang kulang pa sila sa hasa sa pagda-drive. As in, pag nagta-turn sila, no signal, tapos biglang titigil, alam mo yun, kahit sa kalgitnaan biglang titigil, kahit sa highway nagpe-brake sila. Ewan ko, hindi ako, guys, nagmamagaling nga, pero yun, parang sa Ontario, marami dong alam mo yun, yung parang kulang pa rin, pero dito mas worse. So, totoo lang. So, yan, guys, kakapark ko lang kasi tumatawag ako sa parking pass. Kasi dito, puro yellow. Sumagad na nga ako dito. Para nga kako may pumark man sa gilid ko, okay lang, malawak yung space, Mariosip. Nagpark na ako ng maayos. Itong katabi ko, kararating lang, sumagad naman sa tabi ko. Sabi ko, ano ba naman yan? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, guys, parang napaka ignorante ng mga driver dito. Parang hindi nag-iisip talaga. Alam nyo yun, ikaw na yung mag-iingat. Nag-iingat ka na, tapos yung katabi mo, napaka ewan ko sa mga driver na to. Malayo na ako pag hindi pa naman yan. Kasi family sila nakakatakot kapag nagpa-park ka, ang katabi mo is family. Yun. So, maglalagay tayo ng ito yung parking pass natin. Kasi pag nagre-request ako ng parking pass, everyday, pwede yung mag-request. Maliban na lang kung full yung parking. Ayun, hindi ka makaka-park. Pero everyday,
Not every day. Pag Friday kasi, over the weekend, pwede akong mag-park from Friday to Monday. So, pag ganitong mga weekdays, every day, like overnight lang yung binibigay nila. So, yun, tayo mag-refill na ng water fluid. Yan ang ating signal. Low. Meron pa naman siya, very, very low, pero lagi ko siyang ginagamit, kaya mag-refill na ako. Ito lang guys yung alam kong gawin. Mag-refill ng washer fluid. So yan guys, nasa kitchen na tayo. Akala mo laki ng bahay mo. So nagluluto ako ng baon bukas. And very simple lang yung baon kasi isa lang siya na may tuna. Kasi ganyan pagka may pasok, kailangan madiskarte. Kailangan may baon kahit ano pa yan. So nagigisa ako dito ng sibuyas at saka ng kamatis. And then lalahukan ko siya ng tuna. Alisin ko yung sabaw. Kasi parang hindi siya masyadong runny. And then lalagyan ko siya ng 3 itlog. And yung isang yun is pambaon din yun. Para kay Mike yun. Yun yung tilapia. Gusto ko to. Yung isang tuna na may itlog. So hahatiin ko yun sa dalawa kasi masyado siyang madami. Para baon ko na ng 2 araw. Siyempre, sasama natin ng rice. So, yan. Inalis natin yung sabaw para dry siya. And then, nalagyan na natin yung itlog. And ito guys, talagyan natin siya ng chili garlic oil. Yan ang pangpasarap. Kung hindi kayo masyado sa maanghang, pwede rin hindi lagyan. So yan guys, ang aking recipe for my baon. Diba madami siya? Hindi ko siya maiubos, kaya 2 araw ko siyang ulam. Very simple, but yummers. Kaya lang natin maluto yung eggs. And then, okay na yan. Try nyo guys yan, masarap yan. Yummers guys, yun yung aking lunch tomorrow. And nilagyan ko siya ng broccoli para meron tayong gulay. Diba ang dami? Yung kalahati, tomorrow. O the next day. Lalagay lang natin siya sa rep. Kain tayo guys. Ayan yung ating dinner. Salmon soup. Salmon belly. Salmon belly. Would have either gone heavier on the curry paste or gotten a spicier curry paste because it's pretty mild. But tuna. Kain tayo guys. I'm gonna go with halibut. And then I think it's a tie between deep fried crappie. Say bye to the guys. Smoked salmon. Bye to the vlog. Yeah. Bye If I had to guys. choose one, Bye. it would probably be Behave siya. deep fried crappie. Just because you have already and then you gotta already. Thank you guys for watching. See you on the next vlog. Tuna's good. Bye guys. None of those things really taste good. There easily would have been 3 fish today. Lost 2. Up and at 'em early tomorrow morning. See if we can get another one. My cheeks, it's a little too much sleeping bed.